Okay, so gawin muna natin ngayon yung product rule pati quotient rule. So anong gagawin natin is product rule to. Sa example na nandun sa nisend sa akin ni John Ray. So kapag ganito, pag magkadikit, walang sign sa gitna, ibig sabihin product na yan. May multiplication na yan. So anong una natin gagawin dito? So ang una natin gagawin dito is i-convert muna natin tong radical into fraction para hindi tayo mahirapan. Ito simplified na to, so wala nang tayong gagalawin diyan. Ito lang, i-convert lang natin siya sa yung exponent niya sa fraction. So magiging paano mag-convert ng ganito into fraction exponent. So first, kunin natin yung base natin na x. Sulat natin yung base x, and then itong nasa loob na exponent, di ba 2? So yung fraction natin na ganyan, itong 2 ilalagay natin siya sa taas. Tapos itong nandito sa labas, ito yung magiging 3, which is the denominator. So ganyan na siya. And then copy mo lang to, 2x minus x squared. Ganun lang. So, since okay na yan, pwede natin siyang differentiate. So, ang una natin gagawin is take a look sa formula natin. So, di ba ang formula ng product rule is f prime of x times g of x plus f of x times g prime of x. Ngayon, i-label natin dito sa dalawa kung sino yung f of x at sino yung g of x. So, normally, ganito yan. Yung nandito, yun yung f of x at yung nandito is g of x. So, if we follow this, ganito yan. Magiging f of x ito, magiging g of x ito. So, para hindi tayo maguluhan, ilagay natin siya dito sa side. So, f of x is equal to x 2/3. And then, ang g of x is equal to 2x minus x squared. So ngayon, ang next na gagawin natin, di ba? So since na-label na natin sila, ang next na gagawin natin dito is kunin yung derivative nila. So f prime of x, power rule mo lang, ito pupunta dito sa side, 2/3 x 2/3 minus 1. So yan naman lang. Kung gusto mo na mabilisan, kuha ka na lang ng calcu. 2/3 minus 1, negative 1/3. So, ang f prime of x natin is 2/3 x raised to negative 1/3. Then next is g of x, g prime of x. So, 2x, hindi magiging 2 na lang to, minus 2x, 2 minus 1, 2 minus 2x. So, ito ang gagamitin natin. Itong dalawa. Ngayon, pwede na tayo mag-solve. So, ilagay natin dito y prime. So, let's follow the formula. F prime of x ang mauna. Anong f prime of x? Ito. So, sulat natin 2/3 x negative 1/3 times, kapag ganyan, para di ko nalagyan ng times na x para di tayo maguluhan. So, dot ko na lang. Ano na next? G of x. So, ang g of x natin, di ba ito ang nilabel natin na g of x. So, times 2x minus x squared. Parenthesis natin ng ganyan. Plus daw natin. I-bracket ko siya para di tayo maguluhan. Plus, bracket natin ulit dito. F of x times g prime of x. So, ito. And then, ito. Diba?
So, x raised to 2/3, excuse me, times 2 minus 2x. Okay, ganyan na siya. And then, let's try to solve na. So, paano natin i-solve to? So, as you can see, binomial to, di ba? Kaya ko siya, ni parenthesis. Kasi ang gagawin natin dito is, i-distribute natin ito dito, sa dalawa. Same goes for here. Distribute natin yung x 2/3, x raised to 2/3 dito. So, tag-isa-isahin natin. Ay, sabay-sabahin na natin kakasala. So, mag-bracket ka muna. Paano ang gagawin natin dito? So, ipapakita natin step by step para hindi kayo maguluhan. So, sulat ko na pa na 2/3 x negative 1/3 multiply by 2x. Lagyan natin ng bracket kasi meron pang isa. Diba? So, ito yun, diba? Ito, tas ito. Okay na yan. Then, yung next is itong negative x squared. Ngayon, yung negative na yan, ilalagay natin siya dito. Tapos, i-parenthesis ulit natin siya. Tapos, kung i-copy mo lang ulit yan, 2/3 x negative 1/3 times x squared. Diba? Gano'n lang. And bracket mo. Yes, don't forget the plus sign. Then, ganun rin gawin natin dito sa kabila. So, x 2/3 times 2 minus x 2/3 times 2x. So, ganyan na. And then, ang gagawin natin is multiply lang. So, dito tayo sa una. 2/3 x negative 1/3 over times 2x. So, ang i-multiply natin dito is itong 2/3 dito sa 2, and then, diba may imaginary 1 tayo na exponent? Lagyan ko lang pa para di kayo malito. So, itong 2/3 at 2 ang multiply natin, tapos itong exponent ng x natin, i-plus natin. Kasi kapag multiply, ang exponent, kapag multiply, I mean na ganito, plus ang exponent. Kapag divide naman to, mag-minus ang exponent. Kapag raise naman, raise to 2, raise to 3, dun mo i-multiply ang exponent. Pero dito, plus natin. Okay? So, 2/3. So, positive 2/3 times 2, 4/3. So, sulat mo dito, 4/3. Ngayon pala natin kalimutan ang bracket muna. 4/3. And then, yung x na. So, negative 1/3. Negative 1/3 plus 1 is 2/3. So, meron, tapos na to, di ba? So, tapos na tong part na to. Ayan, dito na tayo. Ayan, minus 2/3 times x. So, 1 lang yan. So, copy lang natin yung 2/3. Itong exponent lang ang pag-plus natin. Negative 1/3 plus 2. Magiging 5/3. So, tapos na tayo dito sa side na to. Proceed na this side. So, ganun lang. Same lang rin. Time multiply mo lang. 2x. Copy mo lang yan kasi wala namang exponent to. Tsaka walang whole number doon. So, copy mo lang siya. Minus, ito, dito, copy mo lang yung 2. Pero yung exponent na 1 at yung 2/3, pag-plus natin. So, 2/3 plus 1 is 5/3.
So, 2x raised to 5 thirds. So, ngayon, kung na-solve natin to, na-simplify na natin. Let's simplify it further. Tatanggalin na natin yung brackets, i-distribute yung positive dito. Positive sign. So, 4 thirds x 2 third minus 2 third x 5 thirds plus 2x 2 thirds minus 2x 5 thirds. Okay. And then, para di tayo malito, so, nakikita nyo naman dito, tignan natin muna yung the same yung exponent nila. Itong 4 third, pati itong 2, same ang exponent. So, pagdidigitin ko yan. And then, itong 5 thirds at itong 2 thirds, tas itong 2, parehas na 5 thirds, pagdidigitin ko rin. Para di tayo malito. So, 4 thirds, it's 2 third, plus 2 thirds, minus ito, tapos ito. So, since na-rearrange na natin, as simple as that, i-add na lang natin or i-minus natin. Combine like terms. So, 4 thirds plus 2 lang. Di na natin gagalawin tong x kasi the same nga sila. So, itong coefficient lang, mga whole number lang. So, 4 thirds plus 2, 10 thirds. Tapos copy mo lang yung x. And then minus. Ilagay lang pa natin na minus 2 thirds minus 2. So, negative 8 thirds. Minus 8 thirds. Okay. X 5 thirds. So, excuse me. Katapos nyan, ano pa ang pwede natin gawin? Let's factor both sides by 2 thirds. Pwede natin siyang i-factor both sides. Wait lang. So, ang gagawin kasi dito next is i-simplify further. So, paano natin i-simplify yan? Ifa-factor natin ang 2 thirds sa dalawang ito. So, paano mag-factor ng 2 thirds? Labas mo lang yung 2 thirds dito. So, 10 thirds divided by 2 thirds is 5. Ulto. Simanay. Okay, so ganito pala gagawin. Ang iisipin natin dito is itong fraction na to, tapos ito. Mag-isip ka ng number, ng fraction na pwedeng pang factor dito. Ito sa dalawang ito. Okay? So, ganito. And then, kung nakaisip ka na, so, naisip ko is 2 thirds. Ito try natin mamaya kung tama nga ba siya, kung pwede siyang ma-factor, pwede niyang ma-factor itong dalawa. And then, ang next na gagawin is, diba, hindi magkaparehas. So, hindi pwedeng dalawa ang exponent natin. So, ang gagawin ko dito is, i-factor ko rin to. Paano natin to i-factor? Ang gagawin ko is, i-minus ko muna. I-try kong gamitin ang 2 thirds. Kasi kapag 2 thirds, minus 2 thirds dito, 0. So, 5 thirds minus 2 thirds, ano ang result? Tignan natin. So, di ba 2 thirds minus 2 thirds is 0. So, mawawala yung x kapag ganun. Paano naman kapag sa 5 thirds? Anong mangyayari? Magiging 1. So, pwedeng gamitin natin ang 2 thirds as x. So, lagyan natin ng parenthesis yan kasi ifa-factor nga natin tong dalawa eh. So, ngayon, since wala na tayong problema sa exponent, pati sa whole number, ngayon, try na natin siyang i-divide.
divide dito sa dalawa. Diba? So, whole number mo na. 10/3 divided by 2/3 magiging 5. So, ang susulat natin, 5 muna. And then, yung exponent nila, di ba, since the same, magka-cancel yan. Kaya 5 na lang. Gets? Kasi the same. Di ba, sinabi ko kanina kapag division, kapag i-divide natin, ang exponent magma-minus. So, 2/3 minus 2/3 0. Kaya, wala na siyang x dito. Ngayon, dito sa kabila naman. 2/3 divided by 8/3. 1/4. No? So, 1/4 siya. Excuse me. Ngayon, 1/4 siya. Lagyan natin dito is 1/4. Ano to? Wala. Yung padda. 8/3 divided by 2/3. Ay, mali ako. Ano pala dapat? Ganito pala dapat. Mauuna mo na itong 8/3. So, dapat 4 ang sagot, hindi 1/4. 8/3 divided by 2/3 dapat. Tapos, yung x niya na 2/3 at 5/3, i-minus lang natin. 5. Unahin na naman natin yung nasa 8. Ito. Unahin muna natin yan. Minus 2/3. So, 1 ang sagot. So, magiging x mo lang. Kasi, diba, x is 1. Na imaginary 1 dyan. So, ito na ang final answer mo. Next ba? Medyo magulo ata.